Nagtataka akong bakit nagkakagulo yung aking mga alagang aso. Yun pala, manganganak na yung aking alagang pusa. Kaya ayan at tinulungan na namin. Para kasi nasasanay din yung pusa na nahahawakan yung kanyang mga anak. Dapat umpisahan pa lang sa kanyang panganganak ay naaamoy na niya tayo doon sa kanyang mga anak. Ang mangyayari kasi niyan kapag hindi sanay yung pusa na hinahawakan ng tao. Kapag kasi hindi sanay yung pusa na hinahawakan yung kanyang anak, kapag naamoy niya na may humawak doon sa kanyang anak, ilalayo niya yan, tatangayin niya doon sa hindi nakikita ng tao. Kaya ang ginagawa ko pag may nanganganak dito sa amin, maging pusa o aso para hindi nagdadamot, hinahawakan na namin, umpisa pa lang ng kanyang panganganak. At the same time ay hindi niya ipinagdadamot yung kanyang mga anak at hindi matapang yung inahin. At yung aking mga alagang aso ay sinasanay ko rin, nakahalubilo nila yung pusa para hindi sila nag-aaway-away. Ayan na, at grabing pagmamarites itong mga maliliit na aso doon sa nanganganak na pusa. Naku, curious kasi sila doon sa ingaw nung maliliit na pusa. Umiiyak kasi yung bagong panganak. Tapos yung inahin ay syempre nagle-labor. Iba yung hunin niya. Kaya naku, curious itong si Angie, bakit ganun ang iyak ni Mimi. Kaya gusto niyang sumampa, gusto niyang pumasok doon sa loob ng karton para mag-usyuso ko ang ano bang nangyayari, ba't nandoon si Mimi sa loob ng karton. At saka yung mga aso na yan, gustong gusto talaga nila sa karton. Yan nga palang pusang nanganganak na yan, ay ampun ko lang yan. Maliit pa kasi yan yung napadpad rito sa amin, hinabol ng aso at pumasok sa gate namin. So ang ginawa naming mag-ina, kinuha namin kasi nakakaawa naman dahil baka masagasaan ng mga sasakyan sa labas hanggang sa hindi na siya umalis dito sa amin, pero lumalabas pa rin naman siya, nasanay na rin siya ng pabalik-balik siya dito sa amin. Dito na siya nag-i-stay kasi love na love namin yan, kahit yan ay pusang kalye. Love na love din siya ng mga aso namin, palagi silang naglalaro. Tuwang-tuwa kasi ako dyan kasi nung maliit pa yan, walang nananagal na mga ipis dito sa amin. Bawat makita niyang ipis, pinapatay niya. Kaya pag kada umaga, pagising namin, ang dami kong winawalis na ipis. Kasi pinapatay niya yung mga nagsisipaglabasan na ipis. Hanggang sa wala na akong napapansin na ipis. Kahit wala naman akong ini-spray. Hanggang sa habang lumalaki siya, ang pinapatay naman niya ay mga bubwet. Dati kasi nung wala pa siya dito sa amin, marami ako nakikitang mga maliliit na daga na naglalakad dito o nagtatakbuhan. Minsan tumutulay sa mga wire. Ayun, at dahil meron kaming pusa pero yung pusa na Persian, naku, ay kahit sa ipis ay takot naman yung pusa namin. Kaya wala talagang kinatatakutan yung mga daga dito sa amin. Ayaw ko naman maglagay ng mga lason sa daga. Kasi marami nga akong aso at baka mamaya ay yung aking mga aso ang makakain. Kaya hindi ako naglalagay ng mga trap sa daga o lason. Kasi nga baka yung aking mga aso ang maapektuhan. Ma-share ko lang nga pala sa inyo, ang pusa daw ay swerte. Lalo kung yung mga pusa na sumampit lang o yung napadpad lang sa inyo. Yung hindi nyo intensyon na magkapusa pero pumupunta sa bahay nyo yung pusa. Swerte daw yon. Kasi nasisense daw ng pusa na yung bahay na pupuntahan niya ay maganda ang kalooban. Yun ang sabi. Kaya pag may pumuntang pusa sa inyo, wag nyong palalayasin, wag yung papaluin o itataboy. Hayaan nyo lang kasi gusto sa inyo yan. Kaya sa inyo pumunta. Dito kasi sa amin, madalas na may pumupuntang mga pusa. Pero dahil marami akong aso, minsan hinahabol ng aso at lumalayas. Ito talagang si Mimi, makapal ang mukha niyan. Kahit habulin siya ng mga aso, babalik at babalik siya. Saka mataray, lalaban talaga yan. Sasampalin niya kung siya ay hahabulin. Matigas talaga ang mukha niya, dito talaga siya magi-stay. Yun lang muna for today. Update ko na lang kayo ulit.